Hello guys, magandang araw. Welcome back po muli sa ating channel para sa isang panibagong video ng Foreclosed Properties. Ang susunod na property or foreclosed property na ating pupuntahan ay located dito sa may Molino 5, Bacoor, Cavite. Kaya itong subdivision natin isakop na siya ng Molino 5 based on sa description ni Pag-ibig sa listing nila. Bali dito tayo nang gagaling sa may Daang Hari. Dito naman ako malapit ngayon sa may SM Molino. Doon tayo papasok sa intersection papuntang Pasong Buhaya Road, papunta doon sa subdivision. Itong location naman ng property is na-feature ko na siya nung nakaraan. Bali ibang property naman yon. Ito naman is ibang property ulit siya. Meron siya ulit foreclosed. Marami po kasing nagtatanong dito sa location na to kung pwede natin ma-feature. Kaya ayun, pinuntahan natin siya kasi meron naman akong time na pagpunta. Itong Daang Hari is very accessible naman siya doon papunta sa location. Bali dito tayo papasok sa corner Sea Oil. Papasok ng Pasong Buhaya Road papunta doon sa location. Ang subdivision naman na to is may tatlo siyang access points. Kung gusto nyo papuntang Maynila, pwede kayong dadaan ng Daang Hari. Or dito kayo dadaan sa may Buhay na Tubig Street, palabas doon sa may Imos Medical Center. Or kung mag-Alabang or Dasmariñas naman kayo, pwede kayong access dito sa may Pasong Buhaya Road, palabas ng Daang Hari Road, which is napakabilis naman ang biyahe dito kasi malapad naman yung kalsada ng Daang Hari. Yung isang alternate way naman niya is palabas ng Molino Road, papasok doon sa intersection ng Bacoor Boulevard, which is malapad din yung kalsada ng Bacoor Boulevard kung babiyahe kayo papuntang Maynila. Medyo luma na itong subdivision, hindi ko alam kung kailan lang ito naitayo, pero medyo matagal na siya. Kaya ang itsura nitong bahay is medyo luma na din siya. Hindi natin alam kung ilang taon na siya, wala po kasi ako matanungan nung nagpunta ako sa property. May nakausap ako doon, medyo maedad na siya pero hindi daw siya kabisado doon sa property. Ano lang daw, dumalang daw siya sa mga apo niya doon sa katabing bahay, kaya wala din siyang idea sa detalye ng bahay na to. Andito tayo ngayon sa may Pasong Buhaya Road. Malapit lang tong location na to sa property. Ang struggle lang dito sa kalsada na to is medyo masikip siya kapag rush hour, mabagal yung usad dito, lalo na kapag umaga or hapon, pasukan kasi or uwian. Kaya medyo maraming sasakyan dito na stranded. Pero kaya naman siya. Kapag normal hours naman, mabilis naman yung daloy dito ng traffic. Kung familiar kayo dito sa location, forward nyo lang po ang ating video po direct na doon sa property. Pero kung hindi naman, pwede na pong sundan ng ating biyahe. Medyo malapit na ako. Konting usad na lang. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin na nakasubaybay sa ating mga videos kahit hindi tayo masyadong nakapag-upload lately. Pero andyan pa din kayo. Sa mga bago pa lang sa aming channel, click nyo lang po ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo kapag mayroon tayong bagong upload. Sa mga hindi po nakakalam, hindi po tayo agent or connected sa Pag-ibig Foreclosed Properties. Kagaya na lang din kami na nagbibid para makakuha ng sariling bahay.
Andito na tayo sa papasok na kalsada sa subdivision. Kakanan lang tayo dito. Ayan, madaming ang puno dito gaya ng na-picture natin na nakaraan. Medyo distansya lang siya ng konti dito, pwedeng lakarin. Or may mga tricycle naman na bumibiyahe din paloob. Pero hindi naman ganun kalawak itong subdivision. Yung Great Woods naman ay dito lang din siya sa may bungad. Yung sa looban naman is Greatwood Highlands. Kaya Great Woods lang daw yung location ng itong property. Kaya dito lang tayo sa may bungad niya. Ayan yung pinaka-entrance gate niya, may arko na Great Woods. Ayan, pagpasok natin ng main gate, pangalawang kanto lang siya, pakaliwa. Tapos, dire-diretso lang tayo hanggang matunto natin yung bahay. Parang parameter house din to ng subdivision itong pinaka-property. Kasi ano siya, gilid siya, parang ibang subdivision na yung kabilang side. Ang ganda dito kasi malaki yung sukat ng lote, tapos medyo tahimik yung location. Hindi naman ganun kadaming tao, or siguro kasi umaga ako pumunta dito kaya walang masyadong tao sa labas, tsaka mainit. Nakikita niya medyo parang merong tangke dito, hindi ko sure kung sa subdivision to, ayan, or sa kabilang subdivision. Wala naman siguro ang issue ng tubig dito kasi alam ko matagal na itong subdivision na to, kaya for sure stable yung supply ng tubig dito. Hindi ko sure kung may nilad, kasi sa Bacoor naman may nilad yung water source nila, kaya for sure may nilad din to siguro dito ng subdivision. Wala kasi ako matanungan, kaya ayun, nakalimutan ko din siya itanong sa guard, pati yung guard hindi alam yung location ng bahay, kaya ako na lang naghanap. Itong kaliwang side, ito yung pinaka-straight ng Block 3. Andito na tayo sa location ng property. Ito po siya, meron siyang puno ng mangga. Diba, medyo may kalumaan na siya. Wala ding parking space itong pinakabahay. Nakikita nyo naman yung mga kapitbahay sa kalsada sila nagpa-park. Itong property ay available sa second public auction na merong up to 20% discount under Trans SPB 274. Ang acceptance of bid offers is from April 29 to May 3, and then ang opening of bid offers is on May 6. Ito ang item number 26 with property number 815-202-061-50004. Ang property location is at Greatwood Subdivision, Block 3 Lot 28 and 29, Barangay Molino 5, Bacoor, Cavite. Ito ay isang single attached unit na may lot area na 80 square meter and then floor area of 39 square meter. Ang minimum bid price sa pag-ibig is 1,044,701.82, and then ang gross monthly income na required based sa minimum bid price is 18,621.66. Ang TCT or CCT number niya is 2 T-716035 and T-716036. At ito ay isang unoccupied property. Tiningnan ko itong pinto, medyo may nakatali lang siya dito kaya bukas siya. Sinilip natin yung loob, napakasimple lang naman ng loob nitong bahay. Plain lang siya talaga, wala siyang room, saka walang partition, pati yung CR niya, ano din. Medyo, ayan, may kalmaan na nga yung loob niya. Meron lang siyang lumang upuan dito sa gilid, saka ito, cabinet na wala namang laman. Ayan, cabinet lang siya. Hindi natin alam yung history kung anong history nitong dating may-ari ng bahay. Pero ganito lang siya. Meron siyang pintana dito sa gilid. Meron pa siyang space dito sa gilid eh. Pero hindi din siya kasya yung parking. Maliit lang yung space na to. Ayan. Diba? Ang liit lang. Ganyan siya. May nakaharang din. Ganito lang. Plain lang talaga yung loob niya. Wala din siyang kisame. Ano lang din. Yero na diretso. Pero bakal naman yung mga parts niya sa taas. Ito yung likod niya sa may bandang kusina. Ayan, may space pa siya para sa kusina.
Ito yung CR niya, lumang-luma na nga siya. Ayan, di ba? Hindi na talaga siya naasikaso yung bahay. Kaya nasa foreclose na siya. Wala nang nakatira for sure. Kaya ganito na yung status niya. Dito sa may likuran banda, puro kalat na din dito. Tsaka yung pader niya sa likod, sira-sira na. Ayan, pati kisame niya, kailangan babaguhin kapag nakuha niyo itong property. Medyo madami-dami ka rin talagang ipaayos kapag nakuha mo to. Although mukha matibay pa naman yung structure niya, yung mga bubong niya mukhang wala namang sign na may butas, pero marami lang siyang pinakalawang na to for sure. Kailangan na din siyang i-double check ka. Pero ayan, wala din siyang tiles, may pintura lang siya sa dingding, pero hindi din siya malinis. Kaya mas maganda to ipapa-repaint or papaliha at ipapa-repaint. Tapos papalagyan ng kisame, tapos partition ng kwarto, kusina, malamang gastos din. Pero kung gusto niyo stable na lang yung ano niya, yung ganyan lang yung structure niya, okay din naman. Nasa inyo naman yun. Wala na siyang linya ng ilaw, tsaka pati tubig for sure wala din. Ayan, yung cabinet niya wala namang laman, di ba? Tinignan ko siya. Ayan, ganyan lang siya kasimple. Medyo mura na tong property. Ang laki kasi ng lot area niya, 80 square meter. Kung gusto niyo ipapa-restructure to, titibagin siya sa harap. Pwede siyang lagyan ng parking kasi malaki pa naman yung space niya. Tapos extend siya sa gilid. Or pwede na din papalagyan ng extra space sa gilid para magkaroon siya ng parking. Tapos ikakat lang ng onte yung bahay para medyo lumiit siya para magkasya yung parking sa gilid. May kisame siya sa labas pero bulok na din. Meron din siyang sakit ng ilaw sa may taas ng pintuan. Ayan yung side. Ganito lang kaliit yung harapan niya. Kaya kailanganin talaga yung parking. Tapos meron pang nakapark sa tapat. Kaya maliit na din yung kalsada. Ayan. O, diba? Ito yung space niya sa gilid. Ang liit lang din. Na mas maganda i-cut nyo to kung gusto nyo magpalagay ng parking. Paliitan ng onte yung bahay. Tapos ito space for parking. Maganda na din siya. Or gusto nyo pataasan. Maganda dito. Palagyan ng second floor. Yun nga lang, yung structure niya is medyo luma na talaga. Pero mukhang matibay naman yung pagkagawa nitong bahay. Kaya nasa inyo naman. Depende na sa discarte nyo. Ayan lang siya. Bungalow type lang siya na single attached. Tapos meron ka pa dito ang bonus na puno ng mangga na napakadaming bunga. Ang ganda ng mangga dito, yung daming bunga. Ayun lang, balik tayo palabas. Maganda talaga yung location na itong property. Napakalapit niya lang din naman sa main gate. Kaya niya naman siyang lakarin, tsaka malilim dito. May mga puno siya. Kaya okay na okay din. Hindi ko sure kung binaba dito, mukhang hindi naman binaba. Pero meron dito malapit na ilog kung titingnan niyo sa map. Pero yun nga, itatanong nyo na lang kasi hindi ko rin natanong kung binabaha siya. Pero tingin ko hindi naman siguro. Kasi medyo mataas naman itong location. May madaanan din dito na covered court pala dito sa may kalsada na to. Ayan na, di ba? Ayan lang, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang next time po muli, ingat tayo palagi and God bless, good luck sa bidding.